Okay guys, may susubukan kami. Ayan, yung Moality. Moality. Dito kami sa Rockville. Ayan na. Oh, ito na. Moality. So legit kasi ano, mga Chinese mga ano, nagsaserve. Paano mo natuklasan to, Deb? Dun sa intern namin. Okay. And guys, ito na oh. So, Tikman namin. Parang ang hype niya. Hype. Hi guys, dito kami sa Montgomery Mall. Montgomery Mall ang tawag dito noon. Pero ganun pa rin man yata tawag ngayon eh, no? Montgomery Mall. Mga plushie dito guys, plushie. Anong bibilin mo? wala. Tingin-tingin lang. Cute eh. Walang bubu-dudu dito eh. Kasi sa Amerika, patay ang mga mall eh, no? Pero sa lagay na to, guys, medyo may ano, may boy pa naman, may boy naman kahit konti. Pero may mga mall talaga na ano, no? Parang ilan na lang yung bukas, parang lahat parang surviving na lang yung mga ibang stores eh. Pero dito, ano naman, kahit pa paano may mga tao pa naman. Dito naman tayo sa Under Armour. Tingnan natin yung sizing na ito. Grabe naman to mga to guys. Grabe naman to. Adonis fit ka ako dito guys. Grabe. Ang hirap maghanap ng restroom dito. May Andy's Pizza na pala dito. Hey guys, galing kaming duty. Nagkita na kami sa grocery store. Hello. Sabi niya, wag daw takaw tingin. Pero Biglang oo, nakita niya. Parang ang sarap. 35. Wow. Oh. Ganto po kami oh, mag-grocery oh, tag isang sasakyan. Bye. What's up guys? Punta lang ako dun sa bahay ng auntie ko. I-assemble ko yung power ano, parang power scooter ng uncle ko. Bubuin ko lang. Hi guys, malabo. Nag-gym lang kami ngayon ni Nika. Fail yung punta ko kila auntie kanina. Akala ko yung ano, yung mga boxes doon eh parang box ng ano. Akala ko yung boxes na meron siya doon eh boxes daw ng ano, ng kailangan i-assemble na power wheelchair daw ng uncle ko. Pagbukas namin puro diaper ng matanda. Yung diaper ng ano ng uncle ko. So hindi pa dumating. Pala guys, share ko lang no. Ito yung ginagamit kong ano, metabolic breath scanner. So mini-measure niya kung yung sa mga kinakain mo or yung mga timing ng pagkain mo eh kung ang nababurn ba eh carbs or fat. So ang ini-aim ko of course ano, fat loss.
Good morning, maganda-ganda ang araw ngayon guys. Magla-light breakfast lang ako and then maglalakad ako sa labas mamaya. Light walking lang. Dito na naman tayo sa isang sit-down vlog. Medyo matagal ko itong hindi nagawa. Magandang sit-down vlog. First of all, thank you at nanonood pa rin kayo. And napapansin ko, may mga nanonood pa rin na papunta pa lang sa US, and I hope na nakakatulong pa yung mga vlogs ko sa inyo. Pero gagawa tayo ng vlog. I would say short guide to sa mga papunta pa lang dito sa Amerika or yung mga nagbabalak pa rin pumunta dito sa Amerika bilang isang registered nurse. So uumpisahan natin sabihin natin expectation, Gusto ko lang i-point out na iba kasi yung pakiramdam na nandyan pa lang kayo sa Pilipinas versus nandito kayo, Iba talaga yung nagagawa ng parang factory environment nyo. Kasi alam ko, dyan pa lang sa Pilipinas, excited na kayo pumunta dito. Parang napaplano nyo na, dyan pa lang sa Pilipinas, ano mga diskarte nyo, anong dapat nyo gawin based sa mga napapanood nyo. First, iba kasi dito guys, pagdating nyo dito sa Amerika, may halong kaba, anxiety, and mix talaga yung pakiramdam. Kasi pagdating niya dito sa Amerika, napakalaking country. Lalo na sa mga pupunta ng state na medyo hindi diverse, Makikita nyo, puro ibang lahi, Makikita nyo, puro puti. And minsan, or normal na to, pag kararating natin dito, parang hindi tayo prepared makipag-communicate sa mga Americans. So, ayun. Normal lang naman yun, Parang, isi-switch yung way ng pagko-communicate natin. Pero yun talaga, pinasok mo talaga tong Amerika, Expectation, work-wise dito sa hospital, expect nyo na may encounter kayong mga ka-work nyo. Healthcare, nursing to, may mga ka-work kayo sa workplace nyo na masyadong blunt. Pag sinabi yung blunt, parang very straightforward, walang keme-keme. Hindi, kasi alam nyo yung kultura natin guys sa Pilipinas, parang importante kasi sa atin yung pagiging polite. Kasi parang rin yun, therapeutic communication kasi yun sa atin. And effortless sa atin maging ganun dahil pinalaki tayong ganun, maging polite. Pero karamihan dito, hindi lahat, karamihan, or may ma-encounter kayong ka-work nyo na ganito yung trato sa pasyente. Pag magsalita, parang kung dadali mo sa Pilipinas, magagalit yung pasyente. Parang ang bastos naman na itong taon to, parang mapapagano. Well, ganun talaga, may mga ganun tao dito and hindi sila natatanggal sa trabaho. Kasi sa atin, magganyan ka lang, kakausapin ka na ng bisor, kakausapin ka na ng sinong nasa management na bakit ganito ang bakit ganito ang attitude mo, ganyan. Dito, hindi sila napapahamak sa pagiging ganun. Based on my experience, hindi sila napapahamak sa pagiging ganun. For example, ang hirap parang kunyari yung pasyente may kailangan o ganyan, tapos yung itong kasama mo parang sasabihin na parang hindi pwede. Talagang they stand their ground. Siguro alam niyo naman yung ibig sabihin. Yan. Expectation din lalo na sa pamumuhay dito sa Amerika. Pag pumupunta kayo sa mga grocery stores or sa mga clothing, mga ganyan, expect nyo na walang tutulong sa inyo.
Hindi naman lahat, pero ganun talaga dito eh. Mamimiss niyo yung mga sales lady natin dyan sa Pilipinas na tutulungan kayo maghanap ng mga kailangan nyo. Dito hindi. Ikaw na talaga lahat. Lalo na sa grocery stores na mag-iingat kayo pag nag-grocery kayo, lalo na yung mga meat, yung mga mga consumables, mga ganyan. Check nyo lagi yung mga expiry date na. May mga ibang grocery stores na hindi nila nakikip yung quality nila sa mga ganyan. Minsan hindi nila napo-pull out on time yung mga expired na, mga ganyan. So hindi naman lahat, no? Mag-iingat lang kayo kung ano yung mga hahawakan nyo, pipiliin nyo, or yung madedecide nyo na yun na yung kukunin nyo. Tingnan nyo muna yung mga expiration date, mga ganyan. So, ayun yun guys, idadagdag ko lang, no? Isa sa mga expectation. Dito sa Amerika, lalo na kapag kumakain kayo sa labas, lalo na sa mga restaurant na parang feeling nyo fancy, mga ganyan. Na talaga, very equal yung mga taong mga pumapasok doon, mga kumakain doon. Parang maski sino, kahit anong status sa buhay, kayang kayang mag-dine in sa mga ganon. Hindi katulad sa atin, no. 'Di ba pag yung mga pumunta ka sa mga lugar na medyo mahaling lugar, parang meron siyang image ng exclusivity. So dito hindi, pag kumain kayo sa isang restaurant, parang hindi mo alam yung katabi mong parang simpleng tao eh. May-ari pala yun ng isang kumpanya, parang mga ganyan. Lang siguro, no, yung mga mahalaga. Siguro, it's up to you to find out kung ano pa mga nyo, may experience nyo dito. Hindi ko naman lahat kasi rin eh, pwedeng experience namin yun, pwedeng ibang experience ng iba. Pero in majority, parang ito yung mga very common na mga na-experience nating mga immigrant dito sa Amerika. Sunod, diskarte. Lalo na yung mga papunta pa lang dito sa Amerika. Karamihan din ng mga nagko-comment or mga nanonood dito sa channel ko. May mga ilan din, nagpe-prepare pa lang sila for NCLEX. So that means, nasa starting point pa lang sila ng ng American journey nila bilang registered nurse. So, dalawa ang diskarte para pumunta dito, no? Maghanap ka ng direct hire or direct employer or staffing agency. So, gusto ko lang i-point out na wala naman mali sa dalawang discarding yan. So, hindi mo lang talaga makukuha lahat. You cannot have everything. Yan lang yung gusto ko lang i-point out dito. Pero mag-iingat lang din kayo sa pagpili ng mga employer. Direct hire, of course, napapanood nyo na to. Marami ng mga USRN vloggers na direct hire. In terms of sahod, pag direct employer, as much as they can, hindi sila masyado pumoportion sa sahod nyo. Ewan ko lang kung paano sila kumikita doon, pero meron talaga silang way para kumita. Of course, rin sila eh. Kailangan rin nilang kumita sa'yo eh. Hindi naman pwedeng wala yun. Siyempre pag direct hire, kailangan may ipong ka dyan, may pera ka, may maraming steps kasi talaga yung process sa alam niyo yun, pagpunta dito sa Amerika. Maraming fees, maraming babayaran. Kada step may bayad. Kailangan talaga may pera kayo. Of course, ang kapalit nun, pagpunta niya dito at sumasahod kayo, siguro halos wala ng pay cut yung or kung meron man, katiting lang talaga. So, kung diskarte nyo man na mag-direct hire at kailangan nyo ng bala para sa mga steps and fees, karamihan ng mga napapanood ko, mga muna sila eh, na Middle East muna sila para makaipon. Or, meron namang USRN account, BPO dyan sa atin, malaki-laki rin ang sinasahod nila. And, yun ang, yun ang way nila para mag-ipon. Para meron silang pambayad ng mga fees. Ang daming fees guys, mga filing fee, attorney fee, or attorney's fee sa lahat ng mga processor, mga ganyan. Ang dami. And
And yung pangalawang diskarte is, guys, ay staffing agency. Ito naman siguro yung diskarte kung sa tingin nyo, hindi naman sa walang-wala, no? Siguro ayaw nyo mag-spend ng ganong kalaking halaga. Wala kayong ganong kalaking halaga para para bayaran yung mga fees, no? At yung staffing agency, halos lahat yan, shoulder nila lahat. Pati plane ticket, papunta dito. Based sa experience namin yung staffing agency, shoulder nila lahat. As in, wala kaming ginastos. Meron siguro medical lang, pero ni-reimburse nila eh. Yung staffing agency namin noon ay pagdating namin dito sa Amerika at kung kailan malapit na kami mag-start sa hospital kung saan kami mag-work, tinulungan kami, binigyan kami ng startup bonus na parang $4,000. Napaka-helpful noon. Tapos ni-reimburse nila lahat ng mga in preparation ng mga ginastos namin, mga for NCLEX review, IELTS, yung review ng IELTS, mga ganyan. So na-reimburse nila yung may portion lang, may maximum lang sila na na binigay para dun sa Hindi yung buong total na halaga ng magkano yung pinang-review namin, magkano yung exam, yung medical yan, na-reimburse yan, yung IELTS review, may fraction lang, yung lalo na NCLEX, ang mahal-mahal ng NCLEX, diba? Meron lang silang portion, pero malaki-laki na rin. Siguro nag-start kami sa hospital. Parang nakakuha kami ng parang roughly almost mga $7,000 na $8,000 pang simula namin. Each kami ni Nika. No? So, sobrang laki nun. So, pinambili namin ng mga necessities namin. Panimula namin nun sa apartment, mga gamit, mga ganyan. So, laking tulong nun. And then, nung natapos namin yung contract, hindi siya ginawang parang hindi na nila yun pina-return. Yun na yun. Pero guys, hindi lahat ng staffing agency ganito. Mag-iingat din kayo. Sinabi ko na to dati sa ibang vlog ko. Nag-vlog na ako about dito noon. Lagi kayong magbabasa ng contract, no? It applies to both staffing agency and direct hire. Babasa kayong contract kung nag-aano ba sila, meron bang differential rate, yung mga night shift differential, nagbibigay ba sila ng overtime rate, mga ganyan. Lalo na yung mga PTO, magkano bang ina-earn yung hours ng paid time off every pay period, mga ganyan. So, mahalaga yan, tignan nyo. And kung hindi kayo sure sa mga contract na pipirmahan nyo, pwede nyo pabasa sa pwede nyo pabasa nyo sa mga kakilala nyong nandito na sa Amerika, no? Or mga ganyan. Para may reference sila. May reference kayo para sabihin nila, medyo sketchy to kasi ganito, ganyan. Dapat meron kang ganito, ganyan. Lalo na yung rate, guys. Rule of thumb, ganito guys, kung i-interview na kayo ng mga employer nyo, tanongin nyo kung saang state sila nagpapadala ng mga nurses. And then, may idea na kayo kung saan. Tapos, madali naman i-google kasi pinapublish na rin naman ito yung mga average rate ng state na yun. So, sabihin natin sa gantong state na to. Sabi ng employer mo, ang rate namin dyan sa gantong state, sabihin natin $35 per hour. So, makikita mo dun search mo sa Google yung average rate doon ganito kung nandun ba sa range na yon, yung range. Average kasi, 'di ba? Yung range na yon. So, yun lang ang may titip ko sa inyo, guys, kapag nalaman niyo na kung anong saang state sila nagpapadala. I-match niyo agad kung yung mga prevailing wages or average rate doon sa state na yon. Para hindi kayo maloko. Ganyan. And kung pagdating nyo dito sa Amerika, kung sabi natin dito ka pinadalang state na to tapos hindi mo feel at may mga kamag-anak ka sa mga ibang state, most likely lilipat ka at the end of contract, or baka kung sabihin natin na hindi mo na matiis mag-buyout ka ng contract, lilipat ka talaga. So, maganda talaga as much as possible kung kaya nyo magtiis sa mga basic na mga gamit sa apartment nyo,
maganda wag muna kayo masyadong mag-splurge. Napakahirap maglipat guys, na experience namin. Napakarami naming gamit, hindi namin alam paano diskartehan. May mga gamit kaming ayaw namin i-let go pero kailangan i-let go, mga ganyan. Pero, ang hirap yung mga malalaking gamit, ganyan, di namin alam paano dalhin. Dumami yung mga damit namin. Sumobra, mga ganyan, kung ano-ano mga pinagbibili namin. Sobrang hirap i-empake. Hindi mo alam paano didiskarte yan. Or kung gusto mo man siyang i-keep, talagang gagastos ka for movers, yung mga nagshi-ship or yung mga tracking, mga ganyan. Yan. So, as much as possible, kung alam mong hindi ka masisettle doon sa state na yon, tiis ka muna sa mga gamit mo na basic. Na yung mabubuhay ka naman, no? Kung family kayo pupunta dito, you planuhin nyo na yung diskarte nyo ahead of time. Kung yung spouse nyo is hindi sa healthcare field, kailangan open yung mind niya mag-apply ng mga trabaho mga available dito sa Amerika. Sobrang dami talagang trabaho dito, guys. Kung hindi lang talaga mapili, sobrang dami. Of course, ito ang pinaka-last na guide. Hindi naman na tayong bumabata po dumadating dito sa Amerika. Karamihan sa atin dadating dito sa Amerika in their early 30s, late 30s, ang karamihan nasa 40s, mga ganyan. Gusto ko humataw ng humataw, pero of course, speaking of humataw, yung mga overtime, ganyan, kayo na lang talaga aayaw dito, as in talagang available talagang mag-overtime dito, lalo na sa bedside. Kaya na lang susuko eh. Pero of course, alagaan nyo rin yung health nyo. Pero of course, I cannot speak in behalf sa kung ano man diskarte nyo sa buhay. Ano lang to, siguro friendly reminder lang na alagaan nyo rin yung health nyo. Nandyan lang yung trabaho, nandyan lang yung overtime kung may kailangan. Pero siguro kung may gusto kang ma-achieve agad, no? Comes for those who wait, diba? Hindi naman ibig sabihin na magtiis ka sa kung ano sinasahod mo. Ikaw pa rin naman bahala sa buhay mo. Pero ano lang naman din, alagaan mo yung sarili mo. Kapag masyado mong pinapagod yung sarili mo kasi may gusto kang ma-achieve agad, it takes toll on your body. Mental stress talaga yung yung mag-umpisa yan, mental stress talagang hindi biro magkasakit. Lalo na rin dito guys sa Amerika. Kung wala ka insurance, talaga, promise, parang hindi affordable. Ang katawan natin, hindi yan bagay. May sariling biology ang katawan natin. Maaring hindi pa natin nararamdaman yan, pero pag ito napabayaan mo, alam mo yun, para bang gusto mo bang ihinto ka lang ba kung kailan parang sira ka na? Siguro para sa akin, wag mong antayin, no? Hinay-hinay din. Ganyan. So, yun lang naman guys. Yung sa mga nanonood nandito sa Amerika, comment kayo kung ano pang may dadagdag nyo. And thank you guys for watching. See you guys on our next video. And thank you for watching. Sana may naitulong itong vlog na to.